paggamit ng social networking sites ay isang mabisang paraan ng komunikasyon upang ipahayag ang anumang nais nating iparating. Pwede kang gumawa ng sarili mong profile, mag-post, mag-tweet, mag-upload ng sariling picture o video, at mag-explore gamit ang social networking sites. Ngunit, ano-ano nga bang nagagawa ng social networking sites lalo na sa mga estudyante? Networking sites para sa mga estudyante, maganda siguro doon, mas madaling makipag-communicate sa mga estudyante, kapwa-estudyante. Hindi naman maganda, medyo medyo ironic nga din kasi nawawalan din siguro ng totoong communication. Parang tipong parang hindi totoong yung nangyayari. Nagkakaroon daw ng death of discourse in a wired world. Sobrang konektado ng mga tao pero hindi naman talaga nagkakaroon ng totoong usapan. Yung totoong usapan talaga in a sense na totoo talaga. May masabi lang. At ng instructor, ano naman mapapayo sa mga estudyante na mahilig lang ng social media? Siguro use it moderately. Huwag natin kalimutang lumabas din ng bahay, makipag-usap sa totoong tao, and enjoy lang yung buhay. May iba't ibang rason sa paggamit ng social networking sites. Nandiyan ang hangarin na makahanap ng trabaho, may angat ang sarili, makahanap ng bagong kakilala, at kung ano-ano pang dahilan. Ating alamin ang 5 pinakapatok na social networking sites. DeviantArt. Ito ay isang online community ng mga mahilig gumawa ng arts. Pwede kang magbigay ng komento sa mga artworks at pwede ka rin kumita sa site na ito. Ang Tumblr ay social blogging site na pwede kang magbahagi ng pictures, videos, quotes, at kung ano-ano pa. Ang YouTube ay madalas gamitin upang makita ng ibang tao ang mga videos na ginawa mo. Maaari kang makapagbigay ng komento sa mga videos na napapanood mo sa site na ito. Ang Twitter ay isang social networking site kung saan pwede kang makipag-update sa mga prominenteng personalidad at media companies. Pwede mo rin ibahagi sa mga iba ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pag-tweet. Ang Facebook, ang pinakapatok na social networking site sa buong mundo. Ayon sa newsroom site ng Facebook, mayroong 845 million active users ang Facebook sa pagtatapos ng December 2011. Maganda siya on an extent kasi sa panahon ng mga kabataan ngayon, mas inclined kasi kayo sa mga kung anong uso. Preferably, kung sino naman yung mga laging nakaline sa uso, yung mga kabataan, and then yung mga students. So, siguro as an advantage, they gain friends, they gain networks. Naging part na rin kasi ng survival ng school yung paggamit ng Facebook, like for example, instead of spending money dun sa nakagawian nating SMS or MNS or any forms of telecommunications. Meron lang made available online na at the same time nag-multitask pa yung bata. Ang disadvantage lang siguro ng mga social media is pag dumating na sa punto na yung craze na nararamdaman ng population, especially the teens, towards these social medias ay masyado nang napapatronize. Kumbaga sa kabataan, lagi may updated, like na what we have is yung Tetris. So, naka-integrate rin sa social media. Nagkakaroon na ng certain disadvantages kasi hindi lang naman yung social media ngayon ay nagiging source lang ng networks, kundi nagiging source na rin siguro ng addiction. Ano po yung parang pwede niyong maipayo na rin natin sa mga parang addict na sila sa social networking sites? Yung mga na-addict sa social networking sites, nag-cannot deny myself kung hindi ka ma-addict talaga or no. Because there's always something pagdating sa social media. And I think these social media companies are trying to prove na they are worth sustaining in the cyber world. Ang payo ko na siguro sa mga kabataan, let's take things in reality first. Social media could be an added facet to your life in terms of how you connect with other people, or how you modify your behavior, or present yourself to other people, either socially or through cyber world.
Yun nga lang siguro, let's put some limitations na let's take things in reality as it is. For the students, they always have to be kept reminded of the priorities, especially the students. So if ang social status mo ay estudyante, you perform what is necessary, nakakaiba itong pagiging estudyante. So if you are expected to study or perform well in school, that's the expectation. And social media can be a great help in terms of sustaining your education. But yes, at the same time kasi nga, if you tend to become dependent on social media or become abusive to it, otherwise, expectations on being a student will not be met. Dahil alam na natin ang ilan sa mga patok na social networking sites para sa mga estudyante ng Malayan Colleges Laguna, ano nga ba ang nagagawa ng social networking site sa kanila? Ano ang pinakapatok na social networking site para sa iyo? Para sa akin, ang maganda pong site is Facebook. 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 Facebook, tsaka YouTube. Facebook, tsaka Twitter. Facebook na lang. siguro Facebook. Siyempre, Facebook. Facebook. Ano-anong magaganda at masasamang naidudulot nito sa iyo? Tulad na maganda sa akin, nabibigay, napupost niya yung creative side ko kasi yung ibang mga pinopost doon, creative. Nadudulot sa akin maganda, siyempre nakaka-socialize ako doon sa ibang tao. And doon sa hindi naman maganda, nakakaubos ng oras, imbis na nagagawa mo yung dapat mong gawin. Na, ayun, napupunta sa pag-Facebook. Advantage siya, nagiging diary. Gano'n, naglalabas ko yung mga so, tas yung negative naman, so sobrang gano'n, sobrang labas ko. Nalalaman na rin yung iba yung mga success nito. Ganda side, makakontak ko yung mga classmates ko sa group leads pagka may report o kaya project. Yung disadvantage naman, pag nag-review ko, wala pa makapag-question. Sa YouTube, maraming... Kumbaga, kung ikaw, kung gusto mong gumawa ka ng video mo, parang doon ka madi-discover. Tapos, ayun nga, doon gumagana yung mga creativity, mga... Tapos marami ka nakukuha doon na mga info na gawa rin ng iba. Tapos, ang pangit lang naman doon sa YouTube kasi may mga nag-aaway-away rin doon gawa ng mga comments nila, parang gano'n. Tapos, syempre, internet, parang open sa lahat, parang nagkakaroon ng mga gayahan na, kunwari, mga concept nila, parang gano'n. Tapos, Bilis makakalat sa mga ka-age natin na youth, yung mga pinapakalat na article. pati sa Facebook ako, nag-tetrix lang, mga ganyan. Tapos nakapag-chat ako sa mga kaibigan ko. Advantage niya, may makakapag-communicate na. Magandang side, tutulungan niya ako makommunicate yung mga malalayong loved one, yung bad side, yung invasion of privacy na. Maganda na idudulot na mas madali yung communication dun sa kunyari may project kayo, pwede dun na lang kayo mag-usap. Ganun, tsaka pwede rin mag-send ng files, ganun, mga links. Parang mas madali talaga yung communication dun sa grupo kahit malayo kayo. Yung bad side niya, syempre madaming games sa FB, napupuyat ka, hindi mo nagagawa assignment mo, homework. Tapos, mas madami yung oras na ginugugol mo sa pakipag-usap ng walang kwentang bagay. Kasi Facebook na, sila, dami na gamit. Masamang nadudulot ng Facebook, ba? Minsan kasi, iba gagawa sila ng fan page para makapang-insulto ng tao. Tapos papalit. Siyempre, napopropagate ko. Hanggang sa dumami na yung haters ng tao. Facebook na yung sa lahat ng mundo. Parang siya na yung namumugad-tanging site. So para sa akin, pinaka-useful siyang site. Kasi pwede kayong mag-online chat, video chat, ganon. Lahat, message, post a wall, ganon. Saka pwede rin YouTube, ganon. Tapos, lahat kasi lahat sila pwede na sila mag-connect. Pero pinaka-maano talagang site is Facebook. Pwede rin siya mag-connect sa Twitter, ganon, Google, yun. Nasabi ko Facebook yung pinaka Tapos, disadvantage nito, yung
pag masyadong nasobrahan, lalo na sa mga underage, yung mga games doon, bawa meron yung mga nag-study ng mga elementary, ganon, grade school. Pag na-addict sila, parang mahirapan silang i-stop kasi nga yung games doon, nakaka-addict talaga. Kailangan may control sila nung mas nakakatanda sa kanila. At marunong silang kumontrol ng sarili na hanggat bata sila para hindi nila mapabayaan yung studies nila. Yun yung nakikita kong disadvantage. Ang makapangyarihan ng paggamit ng social networking sites. Minsan, ito ay nakakabuti, minsan naman ay nakakasama. Maaari mo na ito mapuntahan gamit ang computer, laptop, cellphones, iPads, at kung ano-ano pa. Pero ganun pa man, dapat tayong mag-ingat dahil ang social media ay maaaring makapagbabago ng buhay mo, buhay ng iba, at ng mundo.